Oras na para pag-usapan itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Maganda ba talaga? Sakto ba sa'yo? Magkano? At panalo ba yung presyo? Pag-uusapan natin after mong mag-subscribe. Road to 500k na tayo, kaya mas dadamihan pa namin yung uploads para sa inyo. Kung sakaling magustuhan o makatulong, subscribe. At paalala ko lang na meron tayong pahula ng presyo sa unang video. So mamaya i-announce natin yung panalo, kaya huwag kayong mag-i-skip. Okay, so umpisahan na agad natin sa pinakapambatong feature ng phone na to. Fast charging. Meron tayong 100-watt wired fast charging at 20-watt wireless charging na pareho pang may reverse charging feature na goods for sharing power or charging phone accessories like wireless earbuds. Unahin muna natin yung napakabilis na wired charging. Actually, ito na nga yata yung pinakamabilis na charging speed sa ganitong price. So, kapag nag-charge tayo dito, bibigyan tayo ng tatlong charging options ng Infinix. Smart Mode, Low Temp Mode, at Hyper Mode. Smart Mode yung default, bali babalansihin nito yung bilis ng pag-charge at yung temperature ng phone. Low Temp Mode yung best kung gusto mo talagang mapangalagaan yung battery at maiwasan ang battery degradation. Yun nga lang mas mabagal yung charging speed. Tapos yung Hyper Mode ang pinakamabilis at yan din yung sinubukan ko. Nag-charge ako from 10% at in 5 minutes, umabot agad to ng 44%. In 10 minutes, 61%, 15 minutes, 74%, at napuno na rin kaagad in less than 25 minutes lang. So, again, napakabilis mag-charge, though take note na 4,600 mAh lang yung battery natin, unlike sa karamihan ng mga phones na usually ay naka 5,000 mAh cell. Mamaya babalikan natin kung mabilis bang malobat, pero bago yon, dito muna tayo sa magnetic wireless charging. Ang galing! Again, 20-watt wireless charging yung meron tayo dito na mas mataas ng konti kumpara sa 15-watt wireless charging ng mga flagship phones ngayon like the iPhone 15 Pro and the S24 Ultra. But of course, hindi pa rin siya yung sobrang bilis, pero una, ganyan din naman kahit sa mga 80,000 pesos na phones. At pangalawa, para sa akin, wireless charging, ito yung tipo na uupo ka, pupwesto ka sa working station mo, tapos ilalapag mo yung phone mo sa wireless charger para after mong mag-work, after a couple of hours, fully charged na yung phone kapag ginamit mo. Well, syempre mas maganda kung mas mabilis, pero kung tatanungin ako ngayon, hindi talaga kailangan na sobrang bilis ang wireless charging dahil kung nagmamadali ka, gamitin mo yung wired charging. 100 watts, hyper mode, 25 minutes lang puno na yung phone mo. Now, yung magnetic wireless charging feature na parang MagSafe, again, nabanggit ko na rin sa unboxing and first impressions video na parang lang kasi walang magnet yung mismong phone. Hindi didikit itong magpad sa mismong phone. Itong case ang may magnet, kailangan natin to para sa magnetic wireless charging. So, hindi talaga siya kapareho ng MagSafe. Pero, hindi ko rin naman sinasabi na hindi magandang bagay ito kasi kung tutuusin, sa ganitong price, bihirang-bihira ang phone na may wireless charging. At nakakatuwa na hindi pa tumigil doon ang Infinix. Nag-isip pa sila ng paraan para mas mapaganda to. So, naglagay pa sila ng magnetic wireless charger sa box at magnetic case para kahit papano, ma-experience natin yung MagSafe sa mas mababang presyo. At hindi ko alam sa inyo, pero ako, na-appreciate ko yung ganitong klase ng mga bagay. Now, pagdating naman sa mismong battery, kahit na 4,600 mAh lang yung capacity, maganda yung resultang nakuha ko sa PCMark battery test. More than 13 hours yung screen on time na nakuha ko dito, which is actually impressive para sa ganitong capacity, lalo na't yung ibang mga phones na na-test natin with 5,000 mAh cell, ay nakaka 12 hours plus lang of screen on time. At tulad nga ng pangako ko, ginamit ko rin to ng ilang araw at nasa 6 hours plus din yung screen on time na nakukuha ko dito with hours of gaming and Netflix na rin yan. So hindi na rin talaga masama yung battery at kung light user ka lang naman, all day battery life pa rin to sa'yo. Next naman natin yung display. Quick recap lang sa specs, 6.78-inch 10-bit 3D curve AMOLED display na may 120Hz na refresh rate at Full HD Plus na resolution. Nabanggit ko na yung ibang mga features sa unang video. So, sabihin ko na lang ngayon yung overall thoughts ko sa ilang araw na paggamit nito. Unang-una, for watching anime and TV series, pinanood ko dito yung bagong season ng Hero Academia at pinapanood ko ulit ang Suits at wala akong reklamo. Magandang display talaga to for media consumption. Naka-widevine L1, may rich contrast, walang HDR sa Netflix, at para sa akin, medyo sobra sa tingkad yung timpla ng kulay kahit iset natin sa original color preset, pero
okay lang yun. Overall, maganda pa rin panooran. Hindi ko rin na-encounter yung issue na naglalag sa Netflix. At ang ganda rin kasi ng speakers for the price. Now, honestly, hindi ko alam kung anong klaseng collaboration ang meron ng Infinix at JBL. Like, branding lang ba? May audio tuning bang ginawa ang JBL para dito? Or sa JBL ba mismo galing yung speakers? So, susubukan kong klaruhin to sa Infinix. Pero ang hindi ko kailangang klaruhin ay yung clarity ng speakers. Kasi klaro ko talagang naririnig yung mga dialogues kapag nanonood ako. So for the price, very satisfied ako sa speakers na by the way, meron pang equalizer so pwede pa rin nating timpla-timplahin. Sa social media browsing naman, very smooth din. 120Hz yung binibigay niya sa Facebook at Instagram kahit sa auto settings. At napansin ko rin na mabilis din niyang bumababa sa 60Hz kapag wala ng motion, so wala rin akong nakikitang issue sa refresh rate settings. In terms of responsiveness, okay na okay din sa akin. Hanggang 360Hz yung touch sampling rate. So, mabilis din talagang nagre-register yung mga pindot natin. Mabilis at accurate yung fingerprint scanner. Wala rin akong reklamo sa placement. May eye care features, of course. Tapos, pagdating naman sa brightness, hanggang 1300 nits yung peak. So, hindi man siya yung flagship level na hanggang 2000 nits. Sabihin ko lang din na wala akong naging problema sa outdoor visibility. Kita pa rin yung screen kahit may sikat ng araw at lalong hindi ako nakukulangan sa brightness pag nasa loob lang naman ako ng kwarto. Usually less than 50% lang yung brightness ko dito. At na-confirm ko na nga rin pala sa Infinix kung anong klase ng Corning Gorilla Glass yung ginamit dito. At Corning Gorilla Glass 5 daw yan, which is super goods na rin for the price. MediaTek Dimensity 7020 5G yung chipset na ginamit dito, na manufactured in a 6nm process, kaya power efficient. Nakita naman natin sa battery test kanina, may 12 gigs of physical memory and up to 12 gigs din na virtual RAM. Tapos 256 gigs naman yung internal storage na UFS 2.2. XOS version 14 based on Android 14 yung operating system. Yan yung latest ngayon. At sabihin ko lang din na nag-i-improve na rin talaga ang Infinix pagdating sa software. Dahil mas malinis na to ngayon. May mga bloatwares pa rin pero karamihan dyan pwedeng i-uninstall at mas talamak yung bloatware sa MIUI at lalong-lalo pa sa Realme UI. At nangako na nga rin pala sila ng 2 major Android upgrades at 3 years of security patches na may not be the best pero para sa akin, okay na yan for the price. Tsaka, yung iba kasi nangangako nga ng 3 Android upgrades pero out of the box, Android 13 lang yung naka-install. So, pag-update nila ng Android 14, dalawang upgrades na lang din. So, hanggang Android 12, 13, 11, 12, 13... Now, pagdating naman sa actual performance, again, malaki yung RAM, malaki yung storage, at wala akong reklamo sa mga yan. Sobrang goods niyan for the price. However, take note lang na hindi performance-centric phone itong Note 40 Pro Plus 5G. Unlike sa Note 30 series nila last year na may collaboration pa with Mobile Legends, this time, tingin ko hindi gamers ang pinaka-target ng Infinix sa bagong Note series nila. Almost 450k yung Antutu benchmark score na nakuha ko dito na very close at lamang lang ng konti sa score na nakukuha natin sa mga Helio G99 phones. So, sa paggamit ko, okay naman yung performance sa mga apps natin sa araw-araw like social media apps, productivity apps, Shopee, Lazada, Foodpanda, mga banking apps. Walang problema sa mga yan. At makakapaglaro pa rin naman talaga tayo ng maayos dito. Sa mga less demanding games nga lang, kasi kung graphic-intensive titles ang lalaruin natin, expect na mababa lang yung makukuha nating frame rates. Mobile Legends, Call of Duty, yan walang problema. Kahit ultra settings ng ML, madalas tayong nasa 60 FPS, may occasional frame drops pero hindi naman big deal para sa akin at hindi naman nakakasira ng laro. CODM, ganun din. Tapos hardware na rin yung gyroscope. Walang delay sa gyroscope aiming. So, mahihirapan lang talaga sa mga titles like Genshin Impact. So, I suggest na iset lang natin yung settings niyan sa low or sa lowest kung gusto talaga nating laruin. Ngayon, ang good news naman, hindi to nagiinit ng sobra. Sa 24 degrees na room temperature, pinakamataas ko nang nakukuha yung 41 degrees na warm, pero hindi naman yung tipong nakakapaso, unlike sa iba na lumalagpas pa ng 45 degrees. Sa camera naman, meron tayong 108 megapixel main shooter with OIS, dalawang extra 2 megapixel sensors na honestly, hindi ganun ka-useful para sa akin, at isang 32 megapixels na selfie cam. Ito yung mga photos na nakuha namin outdoors at sa totoo lang, sharp at maganda yung kulay ng mga photos dito. Kaya lang, hindi ganun kalawak yung dynamic range. So may mga pagkakataon na makakakita tayo ng crushed shadows
at blown out highlights. Dapat maganda yung lighting natin at iwasan din natin yung mga against the light na shots para mas maganda yung kuha. May mga over-sharpened looking photos din tayong nakuha. Indoor shots may pagka-soft, lalo na pag tipong bumbilya lang yung nakabukas. So again, dapat may maganda tayong lighting like ito, may gamit kaming softbox at kitang-kita na yung details sa mga toys ko. Yung night mode ang nagustuhan ko dito. Maganda talaga ang processing ng super night mode ng Infinix, mas napapaliwanag yung photos, maayos yung exposure sa mga LEDs, at most of the time maganda yung resulta. Sa selfies naman, warm and contrasty but still, pwede na for the price. Tapos pagdating sa videos, hanggang 2K 30fps tayo. Again, may pagka-warm ulit yung colors, pansin ko rin yung pagka-over-sharpened ng kuha. Walang EIS sa ganitong resolution, so kailangan natin ng gimbal or tripod, or pwede ring bumaba tayo ng 1080p para ma-enable yung EIS. But overall, may lamang pa rin to sa ibang mga phones na limited lang sa 1080p ang kayang i-record. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Hanggang 2K 30fps yung resolution na pwede nating gamitin at mas lamang yan kumpara sa karamihan ng mga phones sa ganitong presyo. Usually kasi hanggang 1080p lang, though wala nga lang tayong stabilization dito, so kailangan din nating ibaba ng 1080p para ma-enable natin yung EIS or yung steady mode feature nila. Medyo warm yung kulay dito at hindi ko naman sinasabing super ganda, pero 2K 30fps, again, mas lamang kumpara sa iba. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones, so let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Pagdating naman sa design at build, wala rin akong marereklamo. Tulad ng bagong brand ambassador ng Infinix, sexy din tong phone na to. Manipis, saktong gaan lang at komportableng gamitin since curve nga yung harap at likod. Pareho kong nagustuhan yung obsidian black at vintage color nila. Nagustuhan ko rin yung brand ambassador. Tapos ang kinaganda pa, meron na rin tong official IP53 rating. Other features bago tayo magtapos, haptic feedback is slightly better lang sa mga budget phones, so hindi pa rin ganun kaganda kaya pwede pang ma-improve sa mga next release nila. Signal sa lugar namin, okay naman. Wi-Fi, no problems din. May NFC at meron nga rin pala tayong halo light effect dito na pwede nating magamit as an LED indicator like pag meron tayong notifications, nagpapatugtog at kung ano-ano pa. Pwede rin nating i-customize at bagu-baguhin yung effects. So isang plus din yan para sa akin. Okay, so available na itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G simula April 25. At ang SRP ay 13,999 pesos. Now, bago tumaas ang mga kilay nyo, sabihin ko muna na meron silang promo price at mga vouchers sa Lazada, Shopee at TikTok Shop para makuha na lang natin to for just 11,499. Yung top 100 buyers ay makakakuha din ng libreng smartwatch. Tapos yung iba naman ay wireless earbuds na. Ito yung nanalo sa pahula natin. Congratulations sa'yo. So, pros and cons tayo, tapos balikan natin yung presyo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, obvious naman na unang-una dyan, yung mga charging features. Super fast 100-watt wired charging, 20-watt wireless charging na hindi basta nakikita sa ganitong price, may kasamang magnetic case at charging pad sa box, at may bypass charging na rin. May good battery life, yung display at speakers, solid din for the price, maganda yung build and design, premium at komportable sa kamay, malaki yung RAM, malaki yung storage, at may pangako na rin silang software support this time. Ngayon, para naman sa mga bagay na pwede pa nilang i-improve at idagdag dito, ultra-wide camera. Lalo na may Pro at may Plus sa pangalan, so sana may ultra-wide na. Yung performance, honestly, nag-e-expect ako ng mas mataas pa sa 13,999 na presyo. Sa promo price na 11,499, yan, acceptable yan. Again, smooth and responsive sa mga basic apps natin at malalaro din naman natin ng maayos yung mga less demanding games. At ganun nga rin pala pagdating sa camera. Hindi siya yung super duper gandang camera at may mga bagay pa rin talagang pwedeng ma-improve. Now, sa totoo lang, sobrang higpit ng kompetisyon sa 15,000 pesos na presyo. So, medyo mahihirapan to sa 13,999 na SRP. Halos dikit na rin kasi yan sa presyo ng Infinix 030 5G. Tingin ko rin hindi gamers ang pinaka-target ng Infinix dito. At kung bibili kayo, para sa akin, promo price talaga dapat. Kasi para sa akin, 11,499 yung good price para i-consider natin itong Infinix Note 40 Pro Plus
5G. I don't think na talo pa tayo sa ganyang presyo, lalong-lalo na kung gusto mong ma-experience yung mga pambihirang charging features ng phone na to. At pwede nga rin pala itong gawing secondary phone ha. Halimbawa, iPhone yung main phone mo, may mga MagSafe accessories ka, tapos naghahanap ka ng mas affordable na Android backup phone, pwede ito sa'yo. Kasi magagamit mo rin dito yung mga MagSafe accessories mo or yung MagSafe charger mo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Nasa description, lahat ng links kung saan kayo pwedeng bumili. Hingin ko na rin yung tulong nyo, like, subscribe, tapos comment nyo na rin yung honest opinion nyo sa phone na to. Malaking bagay sa amin yan. At kung gusto mo pang malaman yung ibang mga phones ng Infinix, click mo lang tong mga videos na to.